Sound check. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa, and welcome po sa Sunday morning service. This is Jesus Christ Baptist Church, and what a wonderful Lord's Day morning. Amen. Ang sarap matulog, malamig na ang ihip ng hangin at napakaganda ng sikat ng araw ngayong umaga. Tunay, this is the Lord, this is the day that the Lord hath made, and we will rejoice and be glad in it. At purihin ng Panginoon na meron tayong pagkakataon ho na magsama-sama, sumamba at mag-aral ng salita ng Panginoon. And tayo ho ay excited sapagkat 8 days na lang ang pinakahihintay at matagal nang pinaghahandaan na youth conference that will be on Monday, not this coming Monday, hindi bukas, next week Monday. And November 27 po yan. So muli, ang mga kabataan ay pinaghahanda na at yung ibang mga churches ho, mga kabataan mula sa ibang mga churches ay excited na at nawa ho ay gamitin at pagpalain ito ng Panginoon para sa kapurihan ng kanyang pangalan. Last Sunday, we concluded our study with the five solas. May mental block ako. Pasensya na. 5 solas of the Reformation. Sola Scriptura, Soli Deo Gloria, Solus Christus, Sola Fide, and then also Soli Deo Gloria. At nahandoon at muli ang ating church ay may brochure at ibibigay natin sa mga first time visitors para magkaroon man lang silang konting introduction sa ating church. This is 2-in-1 brochure ng ating main teachings, that is the 5 solas, and then yung atin hong tracts na mas matindi pa sa COVID. So medyo malapit-lapit na tayong kailangan maglabas ng panibagong gospel tract sapagkat medyo nawawala na sa memorya ng mga tao itong pandemic. So nawa ay pagpalain po ng Diyos sa mga efforts na ito at mga paghahanda. Muli, kung meron tayong mga kapatiran na gustong tumulong this coming youth conference, sa Monday nga po yan, ay please do sign up para lang ho alam namin kung yung mga ipaghahanda ho na pagkain. And I'm excited sa atin hong pag-aaralan. Nung una, iniisip ko isang lesson lang, pero magiging 2 lesson ho ito, Lord willing, about the Filipino Christian and Israel. Ayan, medyo naging particular tayo, not just the Christian, sapagat maraming nationalities ang mga Kristiyano, pero particularly as Filipino Christian, ang ating relasyon at paano tayo tutugon sa kalagayan ngayon ng Israel, lalo na sa conflict na meron doon. Nawa ay maging handa tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating Sunday School. At sa ating pagsisimula, hilingan natin ang ating tagapagpaawit to please come. Tayo pangunahan sa pag-awit sa Panginoon. Magstayo po tayong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po yung makawit sa Panginoon. Awitin po natin, Wonderful Grace of Jesus. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the righteousness of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me. Older than the stop of my transgression, with the pardon of my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. Kahit I have been pardoned, saved to the uttermost, chains of eternal
Magsipon na pong lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. And muli ho, welcome ho sa ating Sunday School. Gaya ho ng inyong makikita o nakikita sa atin hong screen, this is our new topic. At believe ito ho ay napapanahon pa rin at maaaring meron ho ang ilan sa atin na hanggang ngayon ay medyo confused at maaaring medyo urong-sulong at hindi maaaring hindi ka apektado kapag pinanood mo at binigyan mo ng pansin ang mga nangyayaring kasalukuyan sa lugar po na yun. Not just with Israel but with the opposite side ng Gaza. Lalo na yung mga apektado ng conflict ho na ito. At nawa ay tayo ay gabayan, ma-inform ng katotohanan ng salita ng Diyos and some facts at kung paano natin titingnan ang mga bagay po na ito. So tayo ho muna ay manalangin. Let's pray. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka. Ikaw o Diyos na tapat, ikaw o Panginoon na kamangha-mangha as we have just sang your wonderful grace na umabot sa amin ng mga makasalanan. Hindi karapat-dapat, pero kami ay iyong kinahabagan at ang binigay mo ay yung bugtong na anak upang sa amin ay magligtas. Salamat o Diyos sa katotohanan ito at anuman ang aming kalagayan, anuman ang aming mga pinagdadaanan, hamon, kabigatan, problema o Diyos, nawa ang katotohanan na si Jesus ay yung pinagkaloob para sa aming kaligtasan ay lalo pang magtulak sa amin palapit sa iyo upang purihin ka, upang sambahin ka sapagkat tunay ikaw ay karapat-dapat. Lord, sa aming pag-aaral ngayong umaga, tulungan mo kami at walang ibang maitaas kung hindi ikaw lamang. Tulungan mo kami bilang yung mga mananampalataya na yung pinili na upang magkaroon kami ng tamang pananaw at damdamin at aksyon sa kasalukuyang nangyayari sa aming paligid. Muli o Diyos, ikaw lamang ang maitaas sa lahat ng ito. Patawad po sa aming mga pagkakasala laban sa iyo. Ang dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay. So una ho, nais ko simulan sa ating pinaka-title, The Filipino Christian and Israel. I could have just labeled it The Christian and Israel. Pero alam natin, sa providensya ng Panginoon, hindi lang tayo basta mga Kristiyano, tayo rin naman ay mga Pilipinong Kristiyano. And sa pag-progress ng ating lesson, particularly next week, ay masusumpungan natin kung bakit meron niya ang, ano yan, Brother Paul, anong epekto sa atin yan, yung pagiging partikular sa titulo na yan na Filipino Christian, and not just the Christian and Israel. Pero makikita natin that the same principles apply sa lahat sa ating mga mananampalataya. So how are we to view and relate to God's chosen people, Israel, particularly sa kasalukuyang conflict na nangyayari? Dahil kung kayo ho ay nanonood ng balita mula pa last month, actually October 7, pumutok ang gulo, and then talagang napalaking operasyon na ang nangyari at marami na, libo-libo ng buhay ang nawawala, daan-daan araw-araw. At nakakalunos kapag pinigyan natin at pinanood niyo kung ano yung mga nangyayari. Minsan nga nag-uusap kami mag-asawa nung time na parehong anak namin ay merong may karamdaman at siyempre bilang magulang hirap ka kapag may karamdaman ng anak mo. Pero sabi ko sa kanya, salamat sa Panginoon, wala pa rin bumabagsak na bomba sa bahay natin. So just imagine, gabi biglang may babagsak na bomba sa tirahan nyo. Again, so muli, minsan lang talagang masyado tayong divorce at hindi natin nabibigyan pansin yung kalagayan ng mga kapwa-tao natin. Isa yun sa bibigyan din natin pansin. Kapwa-tao natin, nilalang sa wangis ng Panginoon. Sila man ay nahandoon sa teritoryo ng Gaza o nasa teritoryo ng Israel, lahat ay nilalang sa wangis ng Diyos. At kailangan nating bigyan ng konsiderasyon ang bagay na yan. So atin hong simulan, the start of the current major conflict. Pinili ko ho na hindi ito maging history lesson sapagkat una, masakit sa ulo, pangalawa, mahabang history lesson. May mga available sa YouTube na mga mas mahuhusay na historian sa akin para maunawaan natin bakit ba may gulo
Bakit ba laging may gulo? At kagaya ho nung nabasa kong comment ng isang nakatira mismo sa Israel na araw-araw, bago pa yung gulo ngayon, before October 7, araw-araw, normal sa kanila ang makarinig ng 5 hanggang 10 na rockets na lumilipad mula sa Gaza patungong Israel. Araw-araw. Ilagay mo na sa 5 times 300, 1,500 rockets a year. If something na pwede nating isipin, mahaba na ang naging pasensya ng Israel. Mahaba na. At hindi yun noong nakaraang taon lamang po nagsimula. Pero hindi yun ang pupuntahan natin, yung start ng major conflict. Yun nangyayari ngayon. At higit sa malamang, yun yung merong mas epekto ho sa bawat isa sa atin. Last October 7, last month lamang, 2023, the terrorist ruling group over Gaza. So niliwanag natin yan. Ang gobyerno ang nagro-rule ngayon doon sa maliit na piece ng property, ng teritoryo na yon, ang tawag ay Gaza, napakaliit lamang noon. Ang nagro-rule ngayon doon ay ang grupong Hamas. Is that to say, a radical Islamic group na sa maraming mga bansa, ito ay nilabel na terrorist group. Walang iniwan doon sa mga Al-Qaeda na ISIS, na mga naging familiar na sa ating mga teroristang grupo. Anong ginawa ng Hamas no October 7? Launch a surprise attack against Israel. Around 6:30 a.m., an air raid sirens began sounding in Jerusalem. So umalingaw-ngaw na yung air raid, warning citizens of the attack in progress. At that morning, as we have quoted, merong isang sabi, regular, 5 hanggang 10 araw-araw, naririnig namin. In that morning, 2,200, an estimated of 2,200 na rockets ang pinalipad ng Hamas patungo sa Israel. At sa iba't ibang bayan, iba't ibang pangunahing bayan ng Israel. And salamat sa Panginoon, ang Israel ay mayroong tinatawag na air defense system. Ang tawag ay Iron Dome. Huwag niyo isipin na may malaking takip sa kanila. Kung hindi, ito ay missile defense system, land-to-air missile defense system para pasabugin yung mga rockets na yun habang nasa ere pa lamang. Nevertheless, yun ang ginawa ng Hamas. Ano nangyari? This rocket attack was a diversionary tactic to cover the ground, sea, and air assault that followed. Okay? Kasabay at sa ilalim nitong air attack na ito. So, lahat ng mga tao nagtatago. Okay? Pag nakarinig ka ng air siren, anong gagawin mo? Magtatago ka. At kung nakatago ka, hindi mo nakikita yung mga dumarating. Isa yon sa kanilang gawain. It's sad to say, na caught in surprise ang Israel Army, ISF, Israel, nakalimutan kung pinakapangalan nila, no? Para sa atin, meron tayong Armed Forces of the Philippines. Nevertheless, na caught in surprise sila. As people were just starting their day, could you just imagine, 6:30, 7 a.m., yung iba sa inyo naghihilik pa nun. Armed terrorists attacked their homes, police stations, and the infamous attack on the music festival. The night before, merong overnight na music festival na naganap, na kung saan libu-libong mga tao ang nagse-celebrate, nagsasaya, nagpa-party sila. At inatake, pangunahing inatake, hindi mga base militar. Ang pangunahing inatake ay mga bahay. Nag-download ho ako ng video at iniisip ko sanang ipanood ho sa atin. Pero very much accessible ho sa inyo yun sa internet. Pero nakakatakot. Nakakatakot ang ginawa na pag-atake nitong mga tao ho na ito. A total of 1,000, around 1,200. So, yung unang figure, 1,400, bumaba sa 1,200. Men, women, children, and elderly ay pinatay, tinorture, ni-rape, at sinunog.
Could you imagine where, Danny, lahat ng tao dun sa pabahay, pinatay? Could you just imagine? Sinong gobyerno ang hindi magagalit? So muli, hindi lang basta pinatay at maraming evidences ng tinorture. Isang information ho na nabasa ko, merong babae, kinuha ng mga terorista yung cellphone niya, binidyo nila kung paano siya pinatay, tinorture at pinatay. At yung cellphone nung babae na pinangkuha ng video, isinan yung video sa mga kamag-anak. And they took about 240 hostages. Grabe. Hindi ko ma-imagine yung isang tatay, merong in-interview na isang tatay, yung asawa niya at 2 anak, dumalaw sa nanay, sa lola. Dumalaw yung mga apo sa lola at nasaktuhan. At napanood mo lang, nakilala nung tatay, nung nakita niya yung video, nakilala ng asawa niya at 2 niyang anak, isang 5 years old, isang 2 years old. Parang si Timmy at si Liel lang. Nakakarga na dun sa pick-up truck ng mga terorista, dinala na dun sa loob ng Gaza. So muli, meron pang video na isang babaeng walang malay nasa likod ng pick-up truck, pinupukpok ng baril, dinuduraan, at kung ano hanggang sa tinangay na lang siya. Grabe. Hindi ho simpleng, alika dito. Hindi. Torture, rape, pagpatay. Merong in-interview yung 2 bata, nakita nila kung paano yung magulang nila ay pinatay sa harapan nila. Yung bata na siguro kasing liit ni Daryl, itinago sa cabinet. Yung panganay, itinago sa likod ng kutsyon. Buti natakpan siya ng kama at kutsyon, tinamaan lang siya sa hita ng bala. Pero yung 2, yung nanay at tatay nila, narinig nila, nakita ng isang bata kung paano pinatay yung nanay at tatay nila. Umagang umaga. And by the way, yun ay before yung isang festival ng mga Hudyo. Tinaon talaga nila na mga tao ay nakatuon sa pagse-celebrate. Para ba ganito? Para magpapasko? Parang December 24 sa atin at saka umatake. Tinawag ito ng Israel na sa kanilang 9/11. Sa mga hindi pa pinapanganak noong 2011, hindi nyo alam kung ano nangyari noong 9/11, September 11, September 11. September 11, 2001. 2001 pala yun. Yung mga hindi pa pinapanganak noong 2001 or wala pang muwang, hindi nyo alam kung ano nangyari. Kung paanong yung 2 eroplano ay isinalpok doon sa Twin Towers sa New York at bumagsak ang mga building na ito na may 3,000 tao ang namatay. So muli, ang tawag nila dito ito ay teroristang pag-atake. Hindi ito military operation, kundi teroristang pag-atake. Israel began their retaliatory attack. Gumanti sila sa madaling salita. And to date, sadly, ang death toll doon sa Gaza, napakaliit na lugar na mayroong 2 milyon o 2.5 milyong tao, ang death toll na ay 11,000. 4,506 ay minors, ibig sabihin 18 years old pababa o 17 pababa, and 3,000 ay mga babae. And hinighlight natin dyan, according to the Palestinian Ministry of Health, na kontrolado ng Hamas. At mamaya makikita, bakit dinidiinan na kontrolado ito ng Hamas? Sapagkat merong isa sa wini-weaponize, ginagawa nilang sandata ay ang impormasyon. Para ba ganito? Nabalitaan mo na may 3,000, may 4,500 mga bata ang namatay. Magagalit ka? Siyempre magagalit ka. At ginagamit nila yon, ginagamit nila yon at ang layunin nila, ang lahat ng mga Muslim na bansa ay magkaisa para gerahin ng Israel. Yun. At hindi ho yun likhang isip. Manood lang kayo, simpleng panonood lang ng balita. Yung mga speaker ng Hamas, tinatawag ang mga Muslim na bansa na magsama-sama para pagkaisahan ng Israel. So para sa kanila, mas maraming sibilyan ang namamatay, mas okay.
Kuha niyo ho, mas maraming sibilyan ang namamatay, mas maraming Muslim ang namamatay, mas okay. Kasi anumang nationality ka, basta Muslim ka, magagalit ka. At para sa kanila, okay yun. Issue. How are we to view and respond to this massive loss of lives from both sides? 1,200 sa Israel, 11,000 doon sa Gaza. Paano tayo tutugon sa napakalaking pagkawala ng mga buhay na ito? How do we, as believers, kailangan natin tandaan, bilang mga mananampalataya, paano natin titignan, paano tayo makikirelate ngayon sa chosen people ng Diyos, walang iba kundi ang bayang Israel in this crisis, na seemingly, pinipinta sila ngayon. Nakakalungkot, kahit yung mga left side ng mga news agency, pinipinta ang Israel na sila ngayon ng aggressors. Sa maraming balita, ang masama ngayon ay ang Israel. Sad to say. If we are not careful, we will be more led by our emotions and political views than the Bible. Kung di tayo magiging maingat, magpapadala tayo sa emosyon natin at doon na magkakaroon ng doon magmumula ang ating response. So magpapadala at magpapatangay tayo sa political views natin at doon tayo doon babase ang ating pananaw. As believers of God's word, do we unquestionably and fully support all the actions and decisions of Israel? Siyempre, Brother Paul, Kristiyano tayo, ang Israel ay piniling bayan ng Panginoon. I will bless them that bless thee and curse them that curse thee. So dapat i-bless natin ang Israel. Support Israel! Pag sinabi mo ng pro-Israel ka, kailangan ba suportahan at ipagtanggol mo ang lahat ng aksyon ng Israel? Okay, those are just some questions na kailangan nating pag-isipan. Basta pa pag sinabing I support Israel at nauso 'yon, yung mga profile pic frames, I support Israel, we stand with Israel. Ibig sabihin ba basta lahat ng ginagawa ng Israel ay suportado natin at ipagtatanggol natin ang lahat ng mga bagay na kanilang desisyon? Hindi lang 'yon, as Filipinos, hindi lang tayo basta Kristiyano, tayo ay Pilipino. At bilang Pilipino na nakatira sa Pilipinas, ang Israel ba ay kakampi o kaaway ng bansa natin? Okay niyo ho? Okay? And then, as fellow humans, bilang kapwa-tao na nilalang sa wangis ng Diyos, paano natin dapat tignan ang mga bagay na ito? Now, pangunahan ko na ho, hindi natin masasagot lahat ng tanong. Hindi. Hindi natin masasatisfy ang lahat ng mga kaisipan at mga question sa mga bagay na ito. Pero susubukan nun natin gawin na magbigay ng mga ilang prinsipyo na maaaring gumabay sa atin, paano natin titignan, at sa susunod na manood kayo ng balita at makita nyo yung naglalakihang mga numero ng namamatay at nasusugatan at mga nangyayari, paano tayo dapat tumugon sa mga bagay na ito. Point. Irrespective of our differing views on the place of the modern nation Israel in God's redemptive plan, believers must strive for biblical and moral clarity in navigating and responding to these issues. Ano man ang pananaw natin, kung ikaw man ay nandun sa posisyon ng theology, a covenantal, supersessionist theology, the church has replaced Israel, therefore wala na ang Israel sa plano ng Diyos because the Israel now is spiritual Israel, the church. So Israel pa rin, pero the church, kung ano man, do you believe na meron pang future ang physical Israel na piniling bayan ng Panginoon? Wherever you are in your theology, bilang mga mananampalataya, we must strive, kailangan nating magsumikap sa biblical at moral clarity para ma-navigate natin ng maayos. Ano yung pag-navigate? Maano mo kung saan ka dadaan, saan ka liliko, paano ka tutugon sa mga issues na ito na kaharap natin. Let me just quote itong sinabi ni Bernard Howard.
In a sinful world, it's never hard to find unjustifiable acts on both sides of a conflict. Sa isang makasalanang mundo, hindi mahirap makahanap ng unjustifiable actions from both sides. Bakit ganun ang ginawa ng Israel? Teka muna, ano bang ginawa ng Hamas? Ano bang ginawa ng... Hindi tayo mauubusan ng putik na ibabalo sa magkabilang side. Kuha niyo yun? So ang usapan ay, sino ba ang walang ginawang mali? At this moment, we can say na merong may mali sa parehong side. Merong unjustifiable actions sa parehong side. Anyone who condemns one side will quickly be greeted with whataboutism. Ano yung whataboutism? What about this? What about this? What about this? Okay? Paano naman yung ginawa ng mga Hamas? Na pumatay sila, ng torture sila, ng rape sila? Paano naman ginawa ng Israel? Nagbagsak sila ng bomba, tinamaan pa yung sa may ganyan. Mga bata ang namatay. So muli, hindi nagkakaubusan. What about this or that or other atrocities committed by the other side? We accept that the state of Israel hasn't always acted blamelessly in its conduct towards Palestinian people. Hindi laging maganda. At sana ho, mga kapatid, makita nyo ho na ang Israel is largely, pag nagdedesisyon sila, hindi nila binubuksan yung Bible nila o yung scripture nila. Sila ay isang bansa na merong gobyerno, na merong ekonomiya, at merong militar. At nagdedesisyon sila sang-ayon sa pinakamakakabuti sa kanila. To be pro-Israel in this situation, as we the authors are, ano sabi ni Bernard Howard, admittedly, ito'y galing sa article from the Together for the Gospel, or Together for the Gospel na coalition, or Together for the TGC, the Gospel Coalition. Nagkakamali ako. Galing to sa the Gospel Coalition na article. So yung mga authors doon sa website na yon, they are pro-Israel. So pag sinabi mong pro-Israel ka, as the authors are, is not to whitewash every action Israel government or military have taken. Magandang paalala yon. Ano yung whitewash? Kahit anong dumi ng pader, pipinturahan mo ng puti. Pag sabi mong pro-Israel ka, kahit anong ginawa ng Israel, pipinturahan mo ng puti. Laging tama ang Israel. And I think na gandang paalala yun sa atin. Na hindi porket pro-Israel tayo, o porket titingnan natin ang bansang Israel ay piniling bayan ng Panginoon. Therefore, lahat na lang ng aksyon, gawa ng Israel ay pipintahan natin ng puti at sasabihin natin na ito ay tama. Now, ilan sa mga gagabay sa atin, simulan natin dito. Number 1, ating alalahanin ng ika-6 na utos. Anong ika-6 na utos? Ano ba yung palabas sa, dati? Ano bang palabas nun? Ika-7 utos yata yun, Hindi naman ika-6. Ika-6 na utos, Exodus 20 verse 13, Thou shalt not kill. Huwag kang papatay. Now, let me just remind us, ang better translation sa utos ho na ito, for example, sa ESV, you shall not murder. Bakit mahalaga na kailangan nating itama ang salita na hindi lang basta kill but murder? Sapagkat mayroong pagkakaiba ang pagpatay sa pag-murder. Note, most people are familiar with the Old King James Version, thou shalt not kill, and taken the stance that all kinds of killing is evil, sin, and must be avoided. Okay, lahat ng uri. Ang sabi ng Bible, thou shalt not kill, therefore lahat ng pagpatay ay hindi tama at kasalanan at kailangang iwasan. Well, hindi yun ang tinasabi ng ika-6 na utos. Ang mas tama is thou shalt not murder. Killing is not the same as murder. Okay? Pero sa to say sa Tagalog, meron pa Tagalog ang murder? Pagpatay. Yung kill. Pagpatay din. So, dito mahihirapan yung lengguwahe natin. Murder, anong pagkakaiba? Murder is the taking of a human life for unjustified reasons. Nabasag niya yung salamin ng kotse mo, pinatay mo. Teka muna. Murder yun.
Murder yon. Pero, kung sinusubukan kanyang patayin at sa pagtatanggol mo sa iyong sarili, napatay mo siya, ano tawag doon? Self-defense. Hindi murder. Magkaiba ba yun? Magkaiba. At maging sa Biblia, kinikilala ang pagkakaiba nitong bagay na ito. Actually, sa Exodus 21 verse 12, ang sabi, He that smiteth a man so that he die shall be surely what? Be put to death. Sa mga hindi nakakaalam, ang Bible is pro-death penalty. At kapag meron daw taong pumatay, ang parusa sa taong yun ay kamatayan din. So merong justifiable reason. Ano yung tamang rason? Bakit bibitayin itong taong ito? Kasi siya ay pumatay ng walang tamang rason. Nakuha ho ba? So pinapakita ko lang, hindi lahat ng pagpatay, hindi thou shall not kill, yung kasing word na kill ay very general. So merong tamang uri ng pagpatay. At kung inyong nakakalimutan, sa Romans 13, ang sabi ng salita ng Diyos, magpailalim tayo sa mga nasa gobyerno, sa mga nasa kapangyarihan. Isa sa dahilan ay bakit daw? Because yung kanilang sword, yung kanilang espada, hindi pang dekorasyon lang. Ang espada ay sandata na gagamitin para tapusin ang gumagawa ng masama. May kapangyarihan ng gobyerno para mag-inflict ng punishment sa mga gumagawa ng masama. At isa sa mga supposed to be na kapangyarihan ng gobyerno ay pagpatay or pagbitay sa mga gumagawa ng mga krimen na karapat-dapat ng kaukulang ganung parusa. So narito ang realidad. Narito ang realidad, mga kapatid, realidad ito, ha? Makita niyo, ito nakatulong sa akin nung tinitimbang ko, paano ba to? Lalo na nung nakikita ko nung unang 5 araw, lahat ng ginawa ng Hamas sa Israel. Yung mga sumusunod na araw na, yung mga nangyayari na sa Gaza. Realidad, Hamas went into Israel to kill and kidnap what? Civilians. Ang target ng Hamas ay hindi militar, ang target nila ay mga sibilyan. Ordinaryong mamamayan. At sa kanilang paggawa nito, nakapatay sila ng mga militar at pulis na sumubok pumigil sa kanila. Okay? Ang target nila, kaya malinis at pwede at dapat lang tawagin silang terorista. Kasi hindi sila naglunsad ng gera. Tinarget nila ang mga sibilyan. Israel retaliated by airstrikes targeting Hamas terrorists and buildings. Ang target ng Israel ay yung Hamas, yung mga terorista at yung mga building kung saan sila nagtatago. Okay? Who were deliberately hiding behind civilians. Ang mga Hamas ay nagtatago sa mga sibilyan. Yun ang gawain nila. Point, the aim of the two parties are different. Hamas aimed for the civilians, Israel aims for the terrorists. Nakuha niyo? Okay? May pagkakaiba. Ang Hamas, pumatay ang Hamas, ang kanilang target ay mga sibilyan. Ang Israel at ang armed forces ng Israel, ang target nila ay mga terorista na sad to say nagtatago sa likod ng mga sibilyan. Doon, I hope, magkaroon ng konting ganun kasama itong teroristang grupo na ito. Ganun kasama. At nung nakita ko itong picture na ito, na-encounter ko ito sa Facebook, sabi ko, oo nga. Ayun ang Hamas, bumabaril sila, pero nasa harapan yung baby. At ang ginagawa ng Israel, nasa likod ng baby. Kung kita nyo kung ano yung pagkakaiba niyan, malaking pagkakaiba ho yan.
Ang Israel ay merong Iron Dome para protektahan ang kanilang mga mamamayan. Ang sandata nila ay para protektahan ng mga mamamayan. Ang Hamas, ginagamit ang mga mamamayan para protektahan yung sandata. Nasaan yung mga sandata nila? Nasa mga tunnel, sa ilalim ng mga bahay ng mga tao. Nasaan yung mga sandata nila? Nasa building kasama ng mga mamamayan. So para pag inatake kami ng Israel, sasabihin namin pinatay nila ang mga sibilyan. Gumagamit ang Israel para ng weapons para protektahan ang kanilang mamamayan at ang proteksyon ng Hamas para sa kanilang mga weapons ay ang kanilang mga mamamayan. Literally, sinasadya ng Hamas. Merong mga report na tumatawag muna ang Israel. Babagsak ang bomba diyan sa condominium na yan, umalis kayo. At ang ginagawa ng Hamas, hindi nila pinapaalis, hindi nila sinasabihan yung mga tao. Bakit? Mas maraming sibilyan na mas mamatay, mas okay para sa kanila. Mas maraming bansang Muslim ang magagalit. Nangyayari ba ngayon? Yes. Ayaw. So anong nangyari? Bumagsak ang bomba. Nasa paligid ang mga sibilyan. Nakakalungkot pag nakita natin itong mga ganyang larawan. And sad to say, muli nga, maraming bata, libong mga bata, babae at bata ang nadadamay. Pero merong military expert na nagtanong, bakit sila umatake? Bakit umatake ang Hamas? Hindi ba nila naisip na gaganti ang Israel? Tingin nyo, hindi nila naisip yun? O yun talaga ang gusto nilang mangyari? Para pag gumanti ang Israel sa Hamas, magagalit ang mga bansang Muslim at magkakaisa sila para lupigin ang Israel. Hindi ba nila alam na sila ay mas mahina? Muli, ang inatake ng Hamas ay hindi militar, sibilyan. Bakit? Nang hostage pa sila. Mga kapatid, kung hindi sila nag-hostage, walang rason ng Israel para pumasok. Tama? Walang rason ng Israel para pumasok. Ilang hostage sila? Kung merong 200 Pilipino hinostage, anong gusto nyong gawin ng gobyerno natin? Pabayaan sila? O papasok tayo doon at babawiin natin yung mga mamamayan natin? Pero syempre, poprotektahan ng Israel yung kanilang mga sundalong papasok. Bobombahin muna nila. Hindi ba yun naisip ng mga Hamas? O sinadya nila, ito talaga yung gusto nilang mangyari. Na pag ikaw ay Muslim, at nakita mo yun, na yung mga kapwa mo Muslim ay pinapasabugan, ano mararamdaman mo? At yun ang panawagan. Ilang beses ko hong napanood, nananawagan ang spokesperson ng Hamas, magkaisa ang mga bansang Muslim, magkaisa ang mga Muslim sa buong mundo para puksain ng Israel. Hindi nila pinoprotektahan ng kanilang mga mamamayan. Kasi kung talagang concern sila sa kanilang mamamayan, lumabas sila at makipagharap sila. Yun pala ang gusto nila, gera eh. Pero hindi, nagtatago sila sa kanilang mga mamamayan. So paano natin ito titignan? Bilisan natin. Number 1, we do not necessarily stand for every action and decision of Israel, the nation. Okay? Muli, doon sa pinaka natin, simulan na natin. Filipino Christian and Israel. Okay? How should we? Dahil tayo naniniwala, ayon sa Biblia, na pag-aralan natin na ang bayang Israel ay piniling bayan ng Panginoon. At bilang piniling bayan ng Panginoon, ang sabi sa Romans chapter 11, they are beloved because of election, because of the gospel, they are enemies, but for the sake of the Father's election, they are beloved. How should we respond bilang mga mananampalataya? 1, we do not necessarily stand for every action and decision of Israel. By the way, yung marami sa mga punto na ito ay
galing sa teacher namin, si Brother Ralph Warren, na tinuro niya din sa kanilang church. At nakita, wow, napaka-helpful na mga bagay. Ano? Hindi natin sinusuportahan lahat ng gawa at desisyon ng bansang Israel. Hindi ibig sabihin na pag sinabi mong pro-Israel ka, naniniwala kang sila piniling bayan ng Panginoon, hindi ibig sabihin kailangan natin na suportahan ang lahat ng kanilang mga aksyon at desisyon. We are Christians. Yes? We are commanded to love one another, help one another, encourage one another, support one another, and even to sacrifice for one another. Bilang mga Kristiyano, inuutusan tayo ng Biblia na magmahal sa isa't isa, magpalakasan, magtulungan sa isa't isa, at kung ano kinakailangan, kung paanong ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin, gayon din naman, iaalay natin ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Sabi ng salita ng Diyos. Tama? Tama? Okay? So, that's a radical kind of love. Para sa mga kapwa Kristiyano, ang punto, but when a brother in Christ commits sin, we are commanded to go and tell him. Yes? Kapag yung ating kapatid sa Panginoon na minamahal natin, na napakahalaga sa atin, ay gumawa ng mali, ng kasalanan, ang utos sa atin ng Biblia, sabihin sa kanya ang kanyang kasalanan. Ang sabi sa Matthew 18 verse 15, moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault. By the way, hindi go and post sa Facebook. Marami yung ganyan ang ginagawa. Go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. At ang layunin, to gain. To gain. We are not to tolerate the wrongdoing or wrongdoings of our dearest brother or sister in Christ. But in love, we must call them to repentance. Okay? Nilalagay ko muna sa context ng church. Pag meron tayong kapatid sa Panginoon nagkasala, ang utos sa atin ng Panginoon ay tawagin sila sa pagsisisi. Dahil mahal natin sila. Hindi ito tolerate, hindi iwa-whitewash yung ginawa nilang kasalanan, kundi tatawagin sila sa pagsisisi. The same is true with our dealing with Israel. We are to be pro-believers, yes? Mahal natin ang kapwa Kristiyano. Now, we are to love Israel. Pero hindi pwede na yung pag meron silang ginagawang mali, tatakpan, babaliwalain, o i-whitewash natin. Sasabihin pa rin natin na may mali, pag mali. Kahit sila pa ang piniling bayan ng Diyos. Romans 11 verse 28, as concerning the gospel, they are enemies for your sake. Bakit? Nung time na ito, pinapersecute ng mga unbelieving Jews, ang mga believers. But as touching the election, they are beloved for the Father's sake. So yes, they are beloved because of election, dahil piniling bayan sila ng Panginoon, mga minamahal. Pinagpipray natin ang bayan na ito, na dumating ang kaligtasan sa kanila, na iligtas sila ng Panginoon. Nevertheless, kailangan ho natin bilang mga mananampalataya na tignan ang kanilang mga aksyon. Ito ba'y tama? Ito ba'y mali? We cannot and will not tolerate nor support any wrong and ungodly actions, decisions, or policies simply because they are God's chosen nation. So sila'y minamahal natin sapagkat sila'y hinirang ng Panginoon. Pero hindi tayo required na i-tolerate, lunukin, at sabihing tama kapag sila'y may ginawang maling aksyon, desisyon, o pulisiya simply because dahil sila'y piniling bayan ng Panginoon. So to be pro-Israel, sana makuha nyo, hindi porket pro-Israel tayo ay lagi ng lahat ng gagawin nila ay okay. Hindi. Kailangan pa rin nating tignan, suriin, ito ba ay tama? Ito ba ay mali? Example, when we say that we support the Philippines, I hope you support the Philippines. Sino dito ang hindi Pilipino? Taas ang kamay. At lahat ng Pilipino, taas ang kamay. Isa yun sa kulang na kulang sa atin. Ano? Napakababa ng patriotism natin. No? Pag natira ko ng halos 3 taon sa Amerika, grabe ang patriotism sa Amerika. Ang tindi ng patriotism sa Amerika. May umaten lang na isang sundalo sa church, palakpakan silang lahat.
At nagpapasalamat, thank you sa ginagawa mo, thank you. Nagpapasalamat sila sa mga pulis, nagpapasalamat sila sa mga sundalo, nagpapasalamat sila sa mga bumbero, nagpapasalamat sila sa mga, yung mga, EMS, yung mga emergency, yung mga sa ambulansya, nagpapasalamat sila sa lahat ng yun. Pinapalakpakan nila, napakatindi ng patriotism at sa atin, sad to say, medyo, ang patriotism ng mga Pilipino. But, when we say we support the Philippines, it does not mean we support all the things the Philippine government is doing. Tama ba? Ako'y Pilipino, mahal ko ang Pilipinas, pero hindi lahat ng gawa ng gobyerno natin ay susuportahan natin. Nakukuha niyo yung connection? Mahal natin ng Israel, pinipray natin ng Israel, we are pro-Israel, kakampi tayo ng Israel, pero hindi lahat ng ginagawa ng Israel ay susuportahan natin. Hindi required. Mabigyan tayo ng example, yung push ng mga politician natin, lalo na sa hindi nakakaalam, ng Vice President natin, para itaguyod ang LGBTQIA++. Nangunguna sa sugod ang ating Vice Presidente. Higit sa malamang, siya'y bahagi ng movement na ito. Kailangan ba natin suportahan? Definitely not. Yung last administration na ang kanyang pinipilit gawing kakampi ay China. Administrasyong Duterte. Konting basa sa mga ginagawa ng komunistang China. Konting basa sa ginagawa nila sa kanilang mga mamamayan. Nakakatakot. The re-election of tried and found guilty politicians to high positions. Pambihira. Pinatalsik yung presidente. Sinalang sa korte yung presidente, nahatulang guilty yung presidente, naging mayor pa ng capital ng ating bansa. Yung isa, naging kongresista. Susuportahan natin? Brother Paul, magaling namang artista. Anti-palo bill. Suportahan natin? Na pag binasa nyo yung detalye ng anti-palo bill, pwedeng dumating ang isang araw na pag pinalo mo yung anak, pwede kanyang i-report sa pulis. At nangyayari na yun sa Amerika, sa Canada. Na dahil dinidisiplina ng magulang ang kanilang mga anak. Now, I'm not saying, iba naman yung inaabuso, iba naman yung ginugulpi na halos mamatay na yung bata. Iba yun. Pero merong minsang bata na tumawag sa 911 dahil siya'y pinalo ng kanyang nanay, dahil meron siyang ginawang hindi tama. Susuportahan natin itong mga move dahil we love the Philippines, we support the Philippines. Nakuha niyo ho, kapag mali yung ginagawa, do we love our country? At yun din, mahal natin ng Israel. We are pro-Israel. Pero pag mali ang ginagawa, hindi rin dapat suportahan. So when we say that we support the Philippines, it does not mean that it does not mean that we support all the things that the Philippine government is doing. When we say that we support Israel, it does not mean we support all the things the Israeli government is doing. Hindi lahat. Okay? Hindi kailangan at hindi rin dapat. Lalo na kung ito ay mali at taliwas sa mga kautusan ng Panginoon. Number 2, dito tayo matatapos. Meron pang 6 next Sunday. Ay, 4 pala. We don't stand for every individual Jewish person. Okay, kanina, as nation as a whole, ngayon naman, hindi tayo mag-i-stand sa bawat individual na Hudyo. Paliwanag natin, we are discussing a people and not a nation, people and a nation, sorry. We are discussing a people and a nation, not every individual Jewish person. Supporting Israel does not mean that we must love, die for, and agree with every single Jewish person simply because they are Jews. Minsan ho, may panganib na syempre, halimbawa, lalo na nag-aral ng lumang tipan, nakita yung pabor ng Diyos sa mga Hudyo, nas binigyan diin yung covenant ng Panginoon, I will bless them that bless thee and curse them that curse thee. Ang tingin natin ngayon sa lahat ng mga Hudyo, para silang anting-anting. Gusto ko ang blessing ni Lord.
Susuportahan ko lahat ng Hudyo. Basta Hudyo. Dati may pakiramdam ako dati noon. Naalala ko noon, nung nasa Stanford kami, Stanford sa Connecticut, doon sa isang church doon, ang nag-preach ay isang pastor na Hudyo. Pastor na Hudyo, napakadalang. Talagang nandun sa isip ko, pambihira, gusto ko lumapit, gusto ko magpa-lay hands. Parang gusto ko yung swerte. At may pananaw na, oy, basta Hudyo to, dapat suportahan, mahalin, protektahan. Hindi lagi. Example ng Hudyo, si Karl Marx. Sino nakakilala kay Karl Marx? Taas ang kamay. Sino hindi nakakilala kay Karl Marx? Taas ang kamay. Si Karl Marx, ang kanyang mga sulatin at mga ideya ang pundasyon ng komunista. Na historically speaking, ang mga komunistang gobyerno ang isa sa mga pinakamaraming pinatay. Sariling mga mamamayan. Halimbawa, naiisip, ito na nakaraang pandemic, nakita nyo kung paano ginawa ng China sa kanilang mga mamamayan, yung talagang, nakatira kayo sa condominium, winelding ba naman yung buong? Walang labasan. Paano nagagawa ng gobyerno yun? Kasi komunista. Sila ang may control. Mga kapatid, mag-ingat kayo sa mga politikong nangangako lahat libre. Libre bahay, libre aral, libre gamot, libre lahat, libre. Kung walang libre, kung hindi ka nagbabayad, sino nagbabayad? Pag gobyerno ang nagbabayad lahat para sa iyo, sino nagmamayari sa iyo? Mag-ingat ho tayo sa lahat libre, mga komunistang kaisipan na yan. Mag-ingat ho tayo, mga kapatid. Bakit? Kung gobyerno magbigay, lahat na lang pagmamayari ng gobyerno. Napakamapanganib. At isang Hudyo, si Karl Marx, na yung kanyang mga kaisipan na naging pundasyon ng komunista ay hiwalay sa Biblia. 1 Corinthians 10:32, ang sabi, give none offense neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God. Meron tatlong grupo ng tao dito na hindi daw natin dapat gawan ng masama. Huwag natin gawan ng masama ang Hudyo. Pero mga kapatid, kasama din dyan ang Hentil. Kasama din dyan ang mga mananampalataya. We are not to set aside Gentiles. At kasama dyan ang Palestinian people. Yung mga tao dun sa Gaza. Mag-ingat po tayo mga kapatid, baka mamaya sa sobrang pro-Israel natin, tinitignan na natin na parang langgam yung mga tao dun sa kabila na namamatay din. And our brethren in the faith in preference for the Jews. Galatians 6:10, as we have therefore opportunity, let us do good unto what? Unto all men, especially unto them who are of the household of faith. As Christians, we are commanded to do good to all, including Jews and Palestinians, and Chinese, and Japanese, and Vietnamese, and lahat. But our priority is with our brethren. Mga kapatid natin sa pananampalataya, yun ang ating prioridad. Naalala ko ho, nung kami nasa Pampanga, dumating ang bagyong, may kakamali si Undoy yun, at nilubog yung ibang mga barangay. Maraming barangay doon sa malapit sa amin ang nilubog, doon sa San Simon. At syempre, hindi mayaman yung church. Nag-ipon ng pera, bumili ng mga grocery, at pumunta kami sa bahay ng mga miyembro. At mayroong mga taong nadadaanan namin, oy, wala ba kami dyan? Pasensya na po. Uunahin ho namin yung mga kapatiran. Sabi ng Bible Uunahin ang mga kapatiran. Nevertheless, hindi baliwala yung all people, all men. Kasama ang mga Hudyo, kasama ang mga Palisteo, lahat gagawan ng mabuti. So mag-ingat tayo, baka mamaya nakafocus lang tayo, dapat mabuti sa Israel. At hindi tinitingnan yung sa kabila. So dito ho muna tayo matatapos. Pag tinuktungan pa natin, masyadong magiging mahaba.
At muli, sabi nga natin kanina, hindi masasagot lahat ng mga tanong. Pero I hope, dun sa ilang mga prinsipyo, mga katotohanan ng salita ng Diyos, nagkaroon na tayo ng mga bagay na, oo nga, dapat natin pag-isipan. At maaaring yung ilang mga pananaw natin o stance natin ay, meron tayong kailangang i-edit or iayos kung paano natin tinitingnan at kung maaaring hindi tayo makakapunta doon at makakatulong. Pero isa sa pinakamagagawa natin ay manalangin. Manalangin. Meron ba may tanong? Question? Or Patrick? Yung regarding po dun sa, yun nga po, yung sa pag-atake po ng Israel, can we say po ba na na justified po yung pag-atake nila na kahit na may mga namatay na mga civilians, even though yung target talaga nila is yung mga terrorist? Okay, pwede ba Can we say na justified po ba or masasabi po na buwan natin na hindi kasalanan yung naging pag-atake ng Israel? doon magiging napakahirap. Ang gusto ko lang maunawaan natin yung intensyon. Yun yung isa sa malaking magiging pagkakaiba na tutulong sa ating pananaw sa ginawa ng Hamas, sa ginawa o ginagawa ng Israel. Ano ang intensyon nila? Para bang ganito, merong nasa bahay nyo na tubo ng tubo, buwan-buwan pinuputol mo, tubo ng tubo. Anong gagawin mo dapat? Tanggalin yung ugat. Mga kapatid, araw-araw 5-10 rockets ang pinapalipad ng Hamas patungo sa Israel. Bago pa tong gulo na to, for many years, araw-araw, rockets ang pinalilipad, tubo ng tubo. Ngayon, may matindi silang ginawa. Anong gagawin ng Israel? Anong gagawin ng isang matinong gobyerno para protektahan ng kanilang mamamayan? Putulin lang ulit o dalihin ng ugat? Kaya lang, napakahirap. Pag dinali mo yung ugat, baka may mabunot ding iba. Kaya hindi ho madali. Pero pag titignan natin, ang prioridad ng gobyerno ng Israel ay ang proteksyon ng kanilang mamamayan. At kaninong aksyon ang naglagay sa panganib ng mga mamamayan ng Gaza? Yung umataking mga terorista. Now, ang magiging tanong doon, ginagawa ba ng Israel lahat ng kanilang magagawa nila para maiwasan ang civilian collateral damage na tinatawag? Ayan. So kung meron ng talagang, it may be the government as a whole or the military leaders, yung mga individual na military leaders na sa galit nila, basta sugurin natin, ubusin natin silang lahat. Doon magkakaroon ng mga pagkakaiba-iba. Pero gusto ko makita natin dyan, ang punteriya ng Hamas ay ang sibilyan ng Israel at walang pakialam sila sa sibilyan nila. Ang punteriya ng Israel ay protektahan ng kanilang mga mamamayan at ang paraan doon ay para i-uproot yung Hamas na nagtatago sa mga sibilyan. So, mas maganda na ma-analyze natin yun, na yung pinaka-aim ay kinakailangan mabigyan natin ng pansin. Now, kung hindi ko alam kung nakatulong yung sagot, pero maganda ho na maging maliwanag ho sa atin. Ano ba yung goal ng dalawang ruling parties sa magkabila? Anong goal ng Hamas? Ano ang goal ng Israel? Yun nga lang, sa kanilang mga ginagawa, merong mga nadadamay. Meron pa ho ba? Meron pa ho ba?
Sa online, meron ho ba may tanong sa comment section? Meron pa ho ba? Wala na. Okay. Basahin natin ang ilang mga tanong ho. Nag-send ho si Brother Boy. Sabi niya, ang sabi ng Bible, love your enemies. Kaya dapat ay mahalin, pakainin at ipag-pray ng Israel ang Hamas. Right? Wrong. Sapagkat ang sabi rin ng Bible, yung pumatay ay kailangang mabitay. So merong kaukulang parusa yung ginawa ng teroristang grupo na ito. Now, syempre may mga degrees ng offense. Pero ang pangunahing tugon dapat, lalo na natin bilang mga mananampalataya, ay hindi pagganti. Kung hindi, as much as light in you, live peaceably with all men. As much as light in you. Pero may mga pagkakataon na wala. Ang Israelo ay hindi Kristiyanong bansa. Makita niyo ho, ang Israel ho, by and large, is hindi gobyernong ruled ng Scripture. Sa isang napakagandang lipunan sana o ideal situation, yun ho ang pinakamaganda. At darating yung time na kailangan mag-usap, kung hindi, dire-diretso ang kamatayan. Pag hindi ho nag-usap. Hindi dapat gumanti ang Israel sa Hamas kasi the Bible said vengeance is mine. Yes, hindi ho sana dapat. Nevertheless, ang gobyerno ay may obligasyon na galing din sa Diyos na ipagtanggol ang kanilang mga mamamayan. Hindi dekorasyon yung kanilang espada. Ayun ay gagamitin sa mga gumagawa ng masama. So meron hong God-given authority ang Diyos sa gobyerno. At actually, pag walang ginawa ang gobyerno ng Israel, sila ang masama. Forgiveness ang itinuturo ng Bible, kaya dapat lang napatawarin ng Israel ang Hamas kahit hindi nagsisisi at patuloy sa kasamaan nila ang Hamas. Therefore, mali ang pagka-take ng pagganti ng Israel. No? Muli, pinapaliwanag ho natin, ang teroristang pag-atake ay iba kaysa dun sa if your brother had offense against thee. Okay? Nakukuha niyo ho ba? Though there will be, in a way, pag ho kasi kinuha natin yung ginawa ng terorista na may lagpas 1,000 ang pinatay nila at i-apply natin at kukunin natin yung halimbawa na yon at ibabagsak natin sa nangyayari sa issue sa loob ng church, malaking problema dahil magkaiba ho yun. So let's be very, very careful. Now, ideally, pinakamaganda na magkaroon ng kapatawaran. Pero pagdating sa kapatawaran, handun pa rin ang kinakailangan ng pagparusa sa kasalanan dahil merong batas. Nakukuha niyo ho ba? Iba pagdating sa atin at sa Diyos. Sa atin, tayo'y napatawad dahil binayaran ni Jesus yung ating mga kasalanan. At sa atin bilang mga mananampalataya, ang utos sa atin, particularly sa context natin bilang mga Kristiyano, ay magpatawaran tayo sa isa't isa, magtiisan tayo sa isa't isa, magmahalan tayo sa isa't isa. At kung mayroong gumawa sa atin ng muli, I don't think na ito ay hindi individual ang context ng Israel, yun ay bansa. Halimbawa, ang China ay magbagsak ng bomba sa atin. Anong gagawin natin? We forgive you, China. Hindi, bansa ang inatake nila. Okay? Hindi Kristiyano sa Kristiyano. So let us be very careful at magiging mali kapag kinuha natin itong kalagayan ng Israel-Hamas at idadalhin natin yung kalagayan sa loob ng iglesia at i-apply natin sa Israel. One way or another, maybe individually. Halimbawa, ikaw yung Israel na pamilya o Israelitang pamilya na merong isa sa mahal mo sa buhay ay napatay. Anong gagawin? Nakuha niyo ho? Bilang individual,
Meron din namang usapan bilang bansa. At bilang bansa, ang gobyerno ng Israel ay may obligasyon na protektahan at isa sa paraan ng pagprotekta sa kanila ay i-eliminate yung threat. Nakuha ho ba? Okay? Iba yun sa usapan ng sa loob ng church. So, hindi yan one-to-one. At sana ho mag-ingat tayo kung ganoon ang kaisipan na atin hong na maaaring maging lundo ng atin hong kaisipan. Sorry. Kung wala na ho, tayo dumako sa ating break time. Let us pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po, O Diyos, sa iyong biyaya sa amin. Salamat, Panginoon, na as we witness itong malaking kaguluhan, malaking kasiraan, at gayon din, maraming pagkawala ng buhay sa ibang mga lugar, ay relatively ang aming lugar ay tahimik, mapayapa. Salamat, O Diyos, sa mga bagay na ito, sa freedom na meron kami na sumamba, mag-aral ng iyong salita. At nawa, Panginoon, ngayon ay tulungan mo nawa kami na ang mga katotohanan mo, Diyos, ay hindi namin ma-mishandle. Ingatan mo rin po ang aming mga kaisipan at mga damdamin. At sa lahat ng ito, O Diyos, ay masikap namin na maluwalhati ka at ikaw po ang maitaas. At muli, O Diyos, tulungan mo po at kahabagan mo ang mga mamamayan na involved sa napakalaking gulo na ito. At patuloy, Panginoon, na dumaranas ng mga pagkawasak, marami pa rin nagdadalamahati sa pagkawala ng mga mahal sa buhay, Lord. At alam namin, ang pinakapangunahin nilang kailangan ay walang iba kung hindi ang ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo. Lord, gamitin mo po ang mga ganitong pagkakataon upang lalo pang maging bukas yung piniling bayan ng mga Hudyo sa ebanghelyo ni Kristo. At gayon din, Panginoon, sa espesyal na paraan, kahit na sila'y isang Muslim na lugar, Panginoon, ang mga tao doon sa Gaza, O Diyos, ay kahabagan mo at gamitin mo ito upang magligtas ka pa ng mga kaluluwa. Muli, O Diyos, hindi man namin maipaliwanag ang lahat ng ito. Alam namin na ikaw ay Diyos na soberano, na kahit isang ibon, Panginoon, na hindi babagsak na hiwalay sa iyong kapahintulutan. Lord, alam namin na hawak mo ang lahat ng bagay na ito. Tulungan mo kami magpahinga sa iyo at ikaw po ang maluwalhati. Salamat, O Diyos, at ikaw pong patuloy na magbigay sa amin ng karunungan, ng pagpapakumbaba, at gayon din pagmamahal, at tulungan mo kami na mamuhay sang-ayon sa iyong kalooban. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Magkaroon ho tayo ng 15-minute break. Alas 10, nagsisimula ho ang atin hong gawain ng pagsamba. God bless po.